Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako matatakasan. Mamamatay ka! Wag po! Maawa kayo sa akin! Ikaw ang maawa sa akin. Kaya wag mo na akong pahirapan pa. Kukunin ko ang puso at atay mo! Huli ka! Maawa na kayo sa akin! Magdamyo! Itigil mo yan! Huwag mong saktan ang batang yan! Ruben! Talagang sinundan mo pa talaga ako, ah! Oo, Magdamyo! Nagtataka na kasi ako sa mga kilos mo. Kaya pala palagi kang lumalabas sa gabi. Ganito palang ginagawa mo. Ikaw palang nagbibiktima ng mga tao dito. Ngayong alam mo na ang aking sikreto, idadamay na kita. Papatayin din kita para manahimik ka na. Ikaw ang manahimik sa kulungan, Mang Temyo. Dahil hindi ako nag-iisa, hindi ka na makakaligtas sa mga kasalanan ginawa mo. Nandito po ang aswang. Huliin niyo siya. Papatayin niya ang batang yan! Hangal ka talaga, Ruben! Pagbabayaran mo ang lahat ng ito, isang araw, babalikan kita! Uubusin ko ang lahi mo! Ruben, nakapagluto na ba kayo? Maya-maya lang ay magdadagsara na ba ng mga customer natin? Kaunti pa lang naluto, sir. Kasi wala si Mang Temyo. Bakit? Nasaan si Magtemyo? Ano ang nangyari sa kanya? Nahuli po ng mga taong baryo na nagroronda kagabi si Mang Temyo. Siya pala ang aswang na pumapatay sa mga tao rito? Si Magtemyo? Aswang? Tama ba ang narinig ko, Ruben? Opo, sir. Siya ay isang aswang. Tapos na ang masasayang araw niya. Nakakulong na siya ngayon. Kung ganun pala ay wala na tayong kusinero. Ay sige, simula ngayon ay ikaw na ang magiging kusinero, Ruben. Alam ko naman na kaya mong lutuin ang mga niluluto ni Mang Temyo. At yung sahod mo ay dadagdagan ko na din. Sige po, sir. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang trabaho ko dito. Pero kakailanganin natin ang bagong serbidora para makakatulong ni Aling Soledad sa pag-aasikaso sa mga customer. Gumawa ka nga ng placard at isabit mo sa harapan ng karinderya. Tama kayo, Sir Hector. Dahil kapag maraming customer ay medyo mahirap kapag nag-iisa lang ako. Kaya kailangan natin ng isang katulog na kapalit ni Mang Temyo. Sige po, sir. Magsasabit ako ng placard sa labas ng karinderya mamaya. Pagkatapos kong magluto ng mga ulam. Kapag may nag-apply, isama mo na lang sa bahay, ha? Para makita ko. Sige po. Ako na pong bahala. At tungkol pala kay Mang Temyo, ayaw kong makialam dyan, ha? Baka isipin pa ng mga taga rito na kasabwat na tayo. Yun nga ang pinag-uusapan naming dalawa ni Ruben kanina pa, sir. Dahil dito nagtatrabaho si Temyo, baka isipin ng mga tao na kagaya niya tayo. Oo nga eh. Baka maapektuhan itong negosyo natin. Pero wag naman sana. Hindi naman mangyayari yun, sir. Dahil ako mismo ang nagpahuli sa kanya kagabi. Ikaw ang nagpahuli sa kanya, Ruben. Saglit na natigilan si Sir Hector. Napatingin sa akin na parang nagulat. Tapos ay nilapitan ako habang ang mga mata ay seryosong nakatingin sa akin. Oo, sir. Hindi sinasadya na lumabas ako ng kwarto. Nakita ko kasi nang sundan niya yung batang babae at habulin sa talahiban. Kaya tumawag na ako ng mga nagro-ronda. Kaya yun, nahuli siya. Delikado ang ginawa mo. Sa susunod kapag matutulog ka na, huwag ka naglumabas ng kwarto nyo. Lalo na kapag malalim na ang gabi. Paano pala kung ikaw ang napagbalingan niya? Di kawawa naman ang inay mo. Oo nga po, sir. Ito kasing batang ito ang lakas ng loob na lumabas pa ng gabi na. Opo, sir. Hindi ko na gagawin yun. Makakatulog na ako na maayos ito lalo na nga at
Wala nang gumagalang aswang. Sige na. Yung ipinagagawa ko sa iyo, ha? Gawin mo na pagkatapos mong magluto. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Sir Hector. Nangako din ako sa kanya na kapag gabi na ay hindi na ako lalabas pa sa bahay na tinutuluyan namin ni Inay, na nasa tabi lang din ng karinderya na pinapasukan namin. Makalipas ang mahabang oras ay nakatapos akong magluto. Kaya naman ginawa ko na ang sinabi ni Sir Hector. Nagsabit ako ng placard na may nakalagay na wanted servidora hanggang sa lumipas ang 2 araw. Anong order mo, Miss Ganda? Hindi ako kakain. Nako, sayang naman kung hindi ka kakain. Hindi mo matitikman ang masarap na putahing niluto ko. Gusto ko nga sana, kaya lang kulang ng pera ko eh. Naghahanap pa kasi ako ng trabaho at nakita ko yung nakasabit sa harapan ng karinderya na ito. May nakuha na ba kayo? Nako, wala pa kaming nakukuhang servidora. Kaya nga nahihirapan ng inay kapag maraming mga dumarating na customer. Gusto mo bang mag-apply? Oo naman. Kagaya nga ng sinabi ko, naghahanap talaga ako ng trabaho. Sige, kung ganon, ay sasamahan na kita sa boss namin. Nay, sasamahan ko lang po siya kay Sir Hector. Mag-a-apply na servidora. Naku, ganun ba? Eh mabuti naman at meron na akong makakatulong dito. Halika na. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Myra. Ikaw? Ruben. Ruben naman ang aking pangalan. Binata at walang nobya. Naghahanap pa lang. Ngayon pa lang siguro. Kasi nakita na kita. Palabiro ka pala, Ruben. Aray! Ang lakas mo palang pumalo. Ang bigat ng kamay mo. Parang nabali ang balikat ko. Ikaw kasi. Ngayon lang tayo nagkita, nang bubola ka na agad. Puro ka biro. Aba, hindi biro yun. Totoo na wala akong nobya. Naghahanap pa lang. Wala pang nagkakamali. Nang makita ko na muling tumawa si Myra, ay parang nakaramdam ako ng kakaiba. Parang ang lakas ng kabog ng aking dibdib. Paano nga? Ay mas maganda pala siya kapag masaya siya. Love at first sight. Yun agad ang naramdaman ko. Oh, akala ko ba sasamahan mo ako sa boss nyo? Bakit nakatulala ka pa dyan? Oo nga naman, Ruben. Samahan mo na siya at nang makabalik agad kayo dito. Nakakita ka lang ng maganda eh. Natulala ka na. Ha? Oo nga pala. Halika, sasamahan na kita kay Sir Hector. Para kung matanggap ka, pwede ka nang magsimula kahit ngayon. Naku, sana naman ay matanggap ako. Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Sigurado ako matatanggap ka. Kasi kailangan talaga namin ng servidora. Isinama ko nga si Myra sa bahay ni Sir Hector na hindi naman gaanong kalayuan sa karinderya. Nakabukas ang pintuan ng bahay kaya pumasok na kami ni Myra. Wala sa sala si Sir Hector kaya hinanap ko pa siya sa kusina. Sir Hector! Sir Hector! Nasaan po kayo? Sandali lang, Ruben. Nandito ako sa kwarto. Sige po. Dito lang kami sa salas. Magandang araw, sir. May nag-a-apply po kasi na servidor sa atin, kaya sinamahan ko na rito para makita mo. Magandang araw po. Ikaw ba ang mag-a-apply na servidora? Opo, kailangan ko po kasi ng trabaho. Ilang taong ka na ba? Meron ka bang asawa? Pamilya kaya? Naku, dalaga pa po ako. At ang aking pamilya naman po ay nasa Bacolod. Pero may kamag-anak po ako na taga dyan sa kabilang baryo. Yung tiyahin ko po. Kaya lang po kapos din sila kaya naisip kong maghanap ng trabaho. Pero ang tinatanggap ko na tauhan ay yung kaya mag-stay in sa karinderya. Meron akong isa pang bahay na katabi noon na merong mga kwarto para sa aking mga tauhan. Libre din ang pagkain mo.
Papayag ka ba? Sige po. Ang mahalaga naman po sa akin ay magkaroon ng trabaho. Nakakahiya na rin po kasi sa tiyahin ko eh. Kailangan ko rin kumita. O sige, kung ganon, ay makapagsisimula ka na ngayon. 500 ang sahod mo sa isang buwan, libre pagkain at tirahan. Naku, marami pong salamat. Pangako po, pagbubutihan ko ang aking trabaho. Masipag po ako. Mabuti naman kung ganon. Magsimula ka na ngayon, tapos kunin mo na ang mga damit mo. At dito ka na titira habang tatrabaho sa akin. Ruben, ipagamit mo na sa kanya yung isang kwarto na katabi ng inay mo. Opo, sir. Tayo na, Myra. Sige po. Salamat po, Sir Hector. Masaya kaming umalis doon ni Myra. Nagbalik kami sa karinderya. Pinakain ko muna siya matapos ay umuwi siya sa kanila para kunin ang kanyang damit at iba pang personal na gamit. Nang hapon ding yun ay nakabalik sa karinderya si Myra. Mabuti naman at nakabalik ka kaagad. Ilagay mo na lang dito ang mga gamit mo. Tulungan mo na si inay dun sa labas at mamaya ay ituturo ko sa'yo ang magiging kwarto mo. Oo, sige. Salamat ha. Nako, ayos lang yun. Ako ngang dapat magpasalamat kasi napunta ka sa lugar namin. Nakilala tuloy kita. Oo, nagbibiro ka na naman. Baka maniwala na ako niyan ha. Opo, dapat yan na talagang maniwala. Kasi totoong sinasabi ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita bibiglain eh. Paramdam pa lang naman ang sa akin. Sige na, tutulungan ko na muna ang inay mo sa labas. Sige, mabait yung nanay ko. Oh, Myra, ikaw nang bahala sa mga bagong dating na customer, ha? Opo, sige po. At saka, pagpasensyahan mo ng anak kong si Ruben. Mabait naman yun. Medyo presko nga lang. Ayos lang po yun. Mabuti nga pong ganun eh. Prangka siya kaya madaling pakisamahan. Ang hindi alam ni na Myra at inay ay nakasilip ako sa pintuan ng kusina. Nagtatago lang ako sa kurtina at naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Kinilig ako sa mga narinig kong pinag-uusapan nila. Kaya parang hindi ko maramdaman ang pagod kahit marami akong niluto ng araw na yun. Lumipas ang oras hanggang sa isara na namin ang karinderya. Halika na, Myra. Punta na tayo sa kabilang bahay. Oh, nasaan nga pa ng damit mo? Eto na po, inay. Ako nang magdadala. Naku, nakakaya naman sa'yo, Ruben. Walang problema, basta ikaw, Myra. Kahit singlaki ng aparador ang bag mo, dadalhin ko. Nako, babayaan mo na, Myra. Ngayon ko lang nakita na ganyan ang anak ko eh. Mukhang tinamaan talaga sa'yo. Wala nang ang nagawa si Myra kung hindi ipaubaya sa akin ang pagbubuhat ng kanyang bag. Pumunta kami sa kabilang bahay at binuksan ko ang isang kwartong naroon sa katabi ng kwarto ni inay. Yun ang gagamitin niya. Yan na, magiging kwarto mo mula ngayon. Eto din ang cabinet na lalagyan mo ng mga damit mo. Salamat, Ruben. Sige, magpahinga ka na para may lakas ka bukas. Oo, sige. Salamat ulit ha. Walang anuman. Sige, punta na ako sa kwarto ko. Pumasok na ako sa aking kwarto. Nahiga ako at dahil sa pagod maghapon ay kaagad akong nakatulog. Malalim na ang gabi nang bigla akong magising. Napapalikwas ako. Ruben! Ruben, tulungan mo ako! Natatakot ako! Ruben! Bakit? Ano problema mo? Merong malaking ibong itim sa kwarto ko. Nagulat ako nang magising ako. Nasa bintana siya at nakatingin sa akin. Ibon? Aba, ako lang ang may malaking ibon. Kaso hindi ko pa pinalalabas. Kasi lalabas lang yun kapag gusto mo na makita. Gusto na kang sumilip kapag nakikita ka eh. Ruben naman eh. Natatakot na nga ako. Nagagawa mo pang magbiro dyan. Naku,
Patawad. Pero, seryoso ka? May malaking ibon talaga sa kwarto mo? Meron nga. Ibon talaga na itim, lumilipad. Hindi yung ibon na sinasabi mo. Sige, teka lang. Kukuha ko ng pamalo. Heto, walis tingting. Pwede na to. Halika, puntahan natin. Huwag ka nang matakot. Kasama mo na ako. Oh, nasan bang ibon? Wala naman na. Kanina nandito siya eh. Baka lumabas na. Ayan ang bintana. O, tingnan mo. Bukas siya, di ba? Naiwanan mo ba itong nakabukas kanina? Oo, kasi naiinitan ako. Nakatulog ako na hindi ko na isara. Baka naman ligaw na ibon lang yun. Sandali. Isasara ko na lang ang bintana. Narinig mo yon? Yun yung huni ng ibon na nandito kanina. Nasa paligid pa siya. Oo nga. Nakakatakot naman ang huni ng ibon na yon. Kaya natatakot ako eh. Parang hindi ako makakatulog kapag ganito. Di sasamahan na lang kita rito para makatulog ka. Hindi ko na lang isasara itong pintuan. Baka kasi may ibon na namang lumabas kapag isinara ko. Ikaw talaga mapagbiro ka talaga. Ayos lang ba yun sa'yo? Mapupuyat ka niyan sa pagbabantay sa akin. Ayos lang yun, Myra. Tsaka hindi naman ako magpupuyat. Matutulog din ako kapag tulog ka na. Nakumbinsi ko naman si Myra na matulog na. Kaya naman nahiga na siya sa papag na naroon. Nang makatulog na siya, ay inayos ko na lang ng mabuti ang lock ng bintana ng kwarto niya. Saka ako lumabas at pumasok sa aking kwarto para matulog. Pero nang magising ako kinabukasan, ay may kakaibang nangyari. Bakit nagkakagulo na naman ang mga tao, Ruben? Ang aga-aga, ang ingay-ingay. Hindi ko rin po alam, Inay. Sandali po, taalamin ko kung ano meron. Kung bakit sila nagkakagulo. O siya, sige nga, sundan natin ang mga taong yun. Kung saan sila pupunta. Sige po. Dalian ninyo. Makichismis tayo. Maaga pa naman. Maya-maya na tayo magbukas ng karinderya. Sinundan nga namin ni Inay ang mga taong nagkakagulo hanggang sa makarating kami sa daanan na mayroong makapal na damuhan. Nakabulagta roon si Sir Hector. Duguan siya dahil sa malalaking sugat sa braso na parang hiniwa. Sir, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Nako, mabuti at dumating kayong dalawa. Tulungan niyo ako. Akala ko ay katapusan ko na. Mabuti na lang at nakatakas pa ako sa aswang na gustong pumatay sa akin. Saan ba kasi kayo galing, sir? Ang daming sugat niyo sa braso at paa. Naisip ko kasi na bagang pupunta sa karinteriya. Gisingin ko sana si Ruben para bagang makapagluto, kaso lang nakasalubong ko ang aswang na parang gutom na gutom. Kaya ako ang gustong biktimahin. Mabuti na lang at nagamit ko ang saklay ko panglaban sa kanya. Tapos nakarinig ng mga taong paparating kaya iniwanan na ako. Ito namang mga tao rito. Kanina pa nakikiosyoso hindi man lang kayo tinulungan. Pinanood lang kayo. Akala kasi nila patay na ako. Kaya walang gustong humipo o lumapit sa akin kasi ang dami kong dugo sa katawan. Ang totoo kababalik lang ng kamalayan ko nang dumating kayong dalawa. Ganun ba, sir? Sige, papasanin ko na kayo papunta sa bahay ninyo. Nay, kayo nang magdala ng saklay ni Sir Hector. Oo, sige susunod na ako. Buhatin mo na siya para maiuwi at magamot natin ang mga sugat niya. Sige nga, Ruben. Ako'y pagod na pagod kaya hindi ko na makakayang lumakad pa. Tayo na. Naramdaman ko ang bigat ni Sir Hector nang pasanin ko siya. Para kong bumuhat ng 3 kabang bigas, pero pinilit kong maiuwi siya sa kanyang bahay at maiupo sa upuang naroon.
Ruben, kumuha ka ng malinis na damit ni Sir Hector at saka Bimpo. Magpapainit naman ako ng tubig. Opo, inay. Ruben, huwag ka nang pumasok sa loob ng kwarto ko. Diyan sa banyo, meron akong nakasampay na damit. Yun na lang ang kunin mo. Sige po, sir. Ruben, nasaan ang Bimpo? Dalhin mo na dito at nang maampat na ang dugo sa mga sugat ni Sir Hector. Eto na po, inay. Ugasan mo na lang Aling Soledad, tapos ako na ang maglalagay ng gamot. Bumalik na kayo sa karinderya at buksan na yon. Mamaya lang ay marami ng customer ang darating. Lunis pa naman ngayon. Ayos lang ba kayo, sir? Madaming dugo ang nawala sa inyong katawan. Ayaw niyo bang magpadala sa doktor? Huwag kang mag-alala sa akin, Aling Soledad. Ayos lang ako. Napakalayo ng ospital dito sa ating baryo. Talian nyo na lang ng malinis na telang aking mga sugat at iwanan nyo na ako. Sige, sir. Babalik na kami ni inay sa karinderya. Ipagluluto ko kayo ng mainit na sabaw. Sige, gawin mo ang trabaho mo. Kahit si Mayra na lang ang pagdalhin mo dito ng pagkain ko. Sige, sir. Matapos nga na maayos namin ni inay ang mga sugat ni Sir Hector, ay bumalik na kami sa tinutuluyan naming bahay para maghanda na rin. Nakita ko nagising na rin si Myra at nakabihis na. Palabas na siya ng kwarto niya. Naku, pasensya na kayo. Tinanghali ako ng gising kaya ngayon lang ako nakabihis. Saan po kayo galing? Bakit puro dugo ang damit ni Ruben? Ayos lang yun, Myra. Nagkaroon lang kasi ng konting problema. Kaya hindi pa din kami nakakapaghanda ni Ruben. Tinulungan pa namin si Sir Hector. Oo nga, Myra. Saglit lang ha. Maliligo muna ako. Amoy na akong dinuguan eh. Ang ganda mo pala talaga kapag nakakatulog ka ng maayos. Parang bagong gising na Diyosa. Sus, bumanat ka na naman, Ruben. Baka maniwala na ako sa mga pambobola mong yan, ha? Aba, hindi yun bola. Talagang nagsasabi lamang ako ng totoo. Lalo na kung yun ang nakikita ko. Hindi ba, inay? Abay, ewan ko sa'yo. Maligo ka na at tanghali na. Inay talaga oh. Hindi man lang marunong sumuporta sa kanyang anak. Sige na, maligo ka na at iba ng amoy mo. Napakamot na lang ako ng aking ulo habang nakangiting nakatingin kay Myra. Tapos ay pumunta na ako sa banyo para maligo at linisin ang mga dugo ni Sir Hector na dumikit sa aking damit at katawan nang pasanin ko siya. Hoy, Ruben, tapos ka na ba? Bilisan mo na nga at ako naman ang maliligo. Opo, inay. Tapos na po. Magbibihis na lang. Sige na, mauna na kayo doon ni Myra at susunod na ako. Sige, nay. Para makapagluto na ako ng mga ulam at kanin. Myra, tayo na. Bilis mo na kaligo ah. Oo naman. Malamig kasi ang tubig kaya binisan ko. Baka lamigin ang ibon eh, lumipad at maganap ng pugad. Aling Soledad, nanluloko na naman ang anak nyo. Nako, ikaw nang bahala dyan, Myra. Ganyan na talaga yung si Ruben. Masyadong palabiro. Kaya walang magkagusto kasi hindi alam ng babae kung biro pa nga ba o seryoso na ang sinasabi niya. Kaya nga po eh. Parang hindi na tuloy ako naniniwala kapag sinasabihan akong maganda. Eh talaga oh. Inilaglag na naman ako. Di man lang marunong sumuporta sa anak niya. Alam mo, Ruben, kahit hindi kita suportahan kung mahal ka ng babae, mamahalin ka kung anong klase ka. Sige na, pumunta na kayo doon. Nauna na nga kami ni Myra na nagpunta sa karinderya para buksan yun. Siya na ang nag-ayos ng mga lamesa at upuan habang ako naman ay naging abala sa pagluluto sa kusina. Kumusta ka dyan? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako dito. Sanay ako sa trabaho, Ruben. Mabuti naman kung ganon. Mamaya ay samahan mo akong dalhin ng mga pagkain kay Sir Hector. May sakit siya ngayon eh. Hindi masyadong makakilos.
Ganun ba? Anong sakit niya? Trangkaso ba? Di, marami siyang naging sugat sa kamay, paa at sa katawan. Nabiktima siya ng gumagalang aswang kagabi. Yun na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Kagabi yung malaking ibon na yun, baka yun ang aswang. Hindi naman niya sinabi kung malaking ibon ang sumalakay sa kanya. Basta ang sabi niya, aswang ang may kagagawan yun sa kanya. Nakakatakot dito sa baryo natin. Kahit dun sa baryo ni Nadjang may mga ganyang ding pangyayari. Kaya mahirap talaga magpagala-gala sa gabi. Tama ka. Kahit madaling araw na nga ay sinalakay pa din si Sir Hector. Nakita siguro ng aswang na may kapansanan kaya inisip na madaling mapapatay. Buti lumaban siya gamit ang kanyang saklay. May mga naluto ka na bang ulam, ha, Ruben? Meron na po, inay. Palaalamigin na lang tapos pwede nang ilagay dyan sa estante. Ang iba ay nakasalang pa. Tapos, lutuin mo ng pagkain ni Sir Hector. Magprito ka na lang ng atay ng baboy, tapos gumawa ka na rin ng sopas, ha? Sige po. Mabilis nga ang naging paglipas ng mga oras. Marami na akong naluto na mga putahe na ulam. Nakadisplay na ang iba sa estante, kaya naman niluto ko na ang pagkain ni Sir Hector at kasama ko si Myra nang pumunta sa bahay niya. Sir, eto na po pagkain ninyo. Nagluto na rin ako ng sopas. Ay, naku, salamat sa inyo ni Myra, Ruben. Gutom na nga ako eh. Myra, pwede bang kumuha ka ng kutsara at mangkok doon sa kusina? Bigyan mo ako ng sopas. Sige po sir, saglit lang po. Sir, eto na po oh. Kumain na kayo ng sopas habang mainit pa. Salamat. Teka lang. Huwag kang malikot, Myra. Parang meron kang dumi sa buhok. Nakita ko na pinagpag ni Sir Hector ang buhok ni Myra para maalis ang dumi doon. Pero sumama sa kamay niya ang ilang hibla ng buhok ni Myra. Kaya medyo napaatras si Myra at parang nahiya kay Sir Hector. Madali palang malagas ang buhok mo. Oo nga po eh. Hindi siguro hiyang sa ginagamit kong sabon. Kaya nga po minsan naisip ko na magpagupit na lang kaya. Naku. Huwag kang magpapagupit. Mas maganda sa babae ang mahaba ang buhok. Di ba, Ruben? Oo nga po, sir. Tama si Sir Myra. Mas maganda ka kapag mahaba ang iyong buhok. Naku, lalo naman akong nahiya sa'yo. Sige na. At bumalik na kayo sa karinderya. Ikaw na ang bahalang magturo sa mga gagawin ni Myra, Ruben. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Sir Hector. Nang makabalik na kami sa karinderya, ay nakita namin na marami ng customer. Kaya tinulungan na namin si Inay sa pag-aasikaso ng mga yun. At matapos ang mahabang araw, muling sumapit ang gabi. Isara mo mabuting bintana ng kwarto mo bago ka matulog, ha? Oo, Ruben. Maayos ng lock ng bintana. Magpahinga ka na din ha. Marami kang ginawa buong maghapon. Oo nga eh. Nakakapagod pero nasanay na rin ako. Kasi ang tagal ko nang ginagawa ito. Helper pa lang ako dati, ganyan na karami ang ginagawa ko. Kaya pagdating ng gabi, talagang pagod na ako. Sige, pahinga na tayo. Sige, basta ba pag may kailangan ka ha? Nandito lang ako sa kabilang kwarto. Pumasok na ako sa aking kwarto at nahiga sa papag na naroon. Pinapakiramdaman ko si Myra. Tahimik na tahimik naman sa kwarto niya. Ganon din ang kwarto ni Inay. Kaya alam kong tulog na din sila dahil sa pagod sa trabaho maghapon. Ilang sandali ang lumipas at nagsimula na akong makatulog. Subalit napakislot ako sa kinahihigan ko nang mayroon akong kakaibang narinig. Yun yung huni ng ibong narinig ko noong nakaraang gabi ha. Binabalikan kaya niya si Myra? Loko ka ha? Uunahan mo pa ako? Saglit nga. Nasa na ba yung tirador ko dito? Ayos! Meron pa akong pambala dito na Hollen. Umanda ka sa akin ngayon. Kapag nakita kitang ibon ka, yari ka sa akin.
Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko para hindi sana maistorbo sila inay sa pagtulog. Pero nagulat ako nang makita kong nakatayo sa harapan ng pintuan ng kwarto ko si Myra. Diyos ko naman, Myra! Nakakagulat ka naman! Muntik nang tumalo ng ibon ko sa pagkabigla. Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Saan ka ba pupunta? Malalim na ang gabi, lalabas ka pa? Narinig mo ba yung alulong ng aso? Pati yung huni ng ibon? Ganon yung narinig natin nung may pumasok na malaking ibon sa kwarto mo. Oo, narinig ko. Pero pabayaan mo na yon. Huwag ka nang lumabas, delikado. Matulog ka na at magpapahinga na din ako. Sigurado ka? Hindi ka na natatakot? Ibon lang yan. Hindi ko dapat katakutan. Kaya huwag ka na mag-alala. Ayos lang ako. Kaya bumalik ka na sa kwarto mo. Huwag mo na din kakatukin ang kwarto ko, ha? Gusto ko na magpahinga. Napatingin na lang ako kay Myra kasabay ang malalim na buntong hininga. Nang makita ko na isinara na niya ang pintuan ng kanyang kwarto, ay isinara ko na din ang pintuan ng kwarto ko at nagbalik ako sa aking pagtulog. Hindi ko na rin narinig ang mga alulong ng aso at huni ng ibon. Umaga na nang ako'y magising. Ruben! Ruben! Buksan mo nga ang pintuan mo, madali! Nay! Bakit ba kaaga-agay parang natataranta kayo? Eh paano nga ay iyak ng iyak si Myra? Ano bang ginawa mo sa kanya? Ginawan mo ba ng kalokohan? Aba, hindi po inay. Wala po akong ginagawang masama sa kanya ha. Kasi kagabi, lalabas pa nga sana ako eh. Kaso pinapasok niya ako. Nauna din siyang pumasok sa kanyang kwarto para matulog. Hayon sa kanyang kwarto, iyak ng iyak. Halika, kailangang malaman ko ang totoo kung may ginawa kang ang kalokohan sa kanya. Malilintikan ka talaga sa akin. Eh inay naman. Gusto ko talaga yung si Myra. Pero hindi ko naman siya pepersahin no. Hindi ako manyakis. Myra, nandito ng anak ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung may ginawang kalokohan itong si Ruben at hahambalusin ko. Nay naman. Huwag nga kayong ganyan. Myra, sabihin mo nga sa nanay ko na wala akong ginagawang masama sa'yo. Wala po, Aling Soledad. Hindi naman po siya pumasok dito sa kwarto ko. Nakita niyo nanay. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Daig niyo pa si Gabriela silang kung makasugod sa aking kwarto eh. Kung ganon, bakit ka umiiyak? Nagulat lang po ako at natakot kasi pagising ko ang daming dugo sa kamay ko. Akala ko may sugat ako pero wala naman pala. Abay, oo nga ang daming dugo. Sigurado ka bang wala kang sugat? Wala kang nararamdaman na may masakit sa'yo? Wala po. Nervyos lang talaga ako kaya ako napaiyak ng malakas. Ngayon lang kasi nangyari sa akin ang ganito. Sigurado ka ba, Myra? Sa ibang bahagi ng katawan mo, baka mayroon kang sugat na nagdudugo. Wala talaga. Kaya hindi ko alam kung saan galing to. Sige na, tumahan ka na. Hugasan mo na ang kamay mo. Magpalit ka na rin ng damit dahil meron na rin dugo yung damit mo, oh. Opo, Aling Soledad. Saan kaya galing ang mga dugo sa kanyang kamay, inay? Kung si Myra nga hindi alam kung saan galing, itatanong mo pa sa akin. Pambihira ka talaga, oo. Oo nga naman. Naku. Kung hindi lang kita, inay, baka... Baka ano? Baka nasagot ko na kayo ng pabalang. Kasi may pagkapilosopo din kayo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ako ganito. Ay nako, kumilos ka na, tanghali na. Kailangan nating magbukas ng maaga sa karinderya. Opo, sige po. Susunod na kami ni Myra. Nang sumunod na umaga naman ay mayroon na namang kakaibang nangyari kay Myra. Wala siya sa kanyang kwarto nang magising ako at silipin siya doon. Hinanap ko siya sa loob ng bahay. Kahit sa banyo at sa kwarto ni inay ay hindi ko siya nakita. Nay, wala sa kanyang kwarto si Myra. Wala din sa banyo. Saan kaya siya nagpunta? Baka naman nandyan lang sa paligid ng bahay.
Baka maagang nagising. Hanapin mo sa labas. Sige po. Mayra! Mayra! Nasaan ka ba? Hindi ko rin nakita sa harapan ng bahay si Myra. Kaya naman hinanap ko na siya sa paligid hanggang sa mapunta ako sa likuran ng bahay. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga ay nakita kong doon nakahandusay si Myra. Muli, puno ng dugo ang mga kamay at katawan niya. Sa tingin ko ay patay na siya kaya kaagad kong kinalong at iniyakan. Mayra! Mahal ko! Sino gumawa sa'yo nito? Bakit mo naman kami iniwan kaagad? Di ba sabi ko sa'yo mamahalin pa kita? Ruben, bakit ka umiiyak? Mayra? Buhay ka? Oo. Mabuti na lang at hindi mo pa ako iniiwan. Kasi kung mangyayari yun, susundan kita sa iyong pupuntahan. Ayan ka na naman sa kalokohan mo, eh. Ano bang nangyari? Bakit tayo nandito sa ilalim ng puno? Maaga akong nagising at tinanap kita. Nalaman ko wala ka sa kwarto mo. Dito kita nakitang nakahiga. Akala ko nga'y patay ka na eh. Pero buhay ka pala. Pero, ang mga kamay mo, marami na namang dugo. Ha? May dugo na naman ang kamay ko. Bakit ganito? Saan galing ang dugong to? At saka bakit dito ako natulog? Wala ka ba talagang natatandaan sa mga ginawa mo kagabi? Hindi mo ba talaga alam kung paano ka nakarating dito? Hindi ko alam eh. Ano ba itong nangyayari sa akin? Pangalawang beses na to ah. Huwag ka matakot. Nandito naman ako para tulungan ka. Halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Inakay ko na papasok sa loob ng bahay si Myra. Nang makita siya ni Inay, ay sinabi ko ang nangyari, kaya nakadama rin ng pag-aalala si Inay, lalo na nga at nalaman niyang sa labas ng bahay nakatulog si Myra. Mayroong hindi magandang nangyayari sa kanya kapag gabi. Ang maganda nating gawin ay bantayan siya para malaman kung bakit ganyan ang nangyayari sa kanya pagdating ng umaga. Oo nga, Nay. Nakakapagtaka talaga eh. Ngayon lang po nangyari sa akin to. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit ganito. Pakiramdam ko ay gutom ako at nauuhaw. O siya sige, maupo ka lang muna dyan. Huwag ka nang umiyak. Ipagtitimpla kita ng kape. Nakakahiya po sa inyo. Nagkaroon pa kayo ng problema dahil sa akin. Huwag mong isipin yon. Nandito ka sa amin kaya responsibilidad ka namin. Oo nga naman, Myra. Oh, heto. Magkape ka muna at nang mainitan ang sikmura mo. Sa tingin ko magdamag kang nakatulog dun sa labas. Salamat po. Kaya mo ba talaga magtrabaho ngayon? Kung hindi, magpahinga ka na lang muna. Kami na lang ni Inay ang pupunta sa karinderya. Kaya ko, Ruben. Maglilinis lang ako ng katawan at susunod ako sa karinderya. O sige, mauuna na ako doon. Ruben, mag-ayos ka na din ng sarili mo ha. Marami ka pang lulutuin ngayon. Sige po, Inay. Maliligo lang din ako. At susunod na ako sa inyo doon. Nang makabawi na sa takot sa dugo si Myra, ay nagbihis na siya at nagpunta na kami ng karinderya. Sa buong maghapon ay nakapagtrabaho naman kami ng maayos at nang dumating ang gabi ay binantayan ko siya hanggang sa matuklasan ko ang problema niya. Palabas na siya ng bahay nang maabutan ko. Myra! Saan ka pupunta? Gabi na! Lalabas ka pa? Aba, suplada naman ito. Hindi ako pinansin. Hoy, Myra! Naku! Naglalakad ka pala ng tulog, kaya pala kung saan-saan ka nakakarating. Hoy! Gising! Ruben, anong ginagawa natin dito sa labas ng bahay? Naglalakad ka ng tulog. Kung hindi ka pa talaga didilat, ay hali ka na sana kita. Sayang. Bakit kasi dumilat ka kaagad? Ganun ba? Para kasing
Meron akong naririnig na tinig sa panaginip ko. Tinatawag niya ako at pinapalabas ng bahay. Hindi ko alam na sumusunod naman palang katawan ko. Kaya pala minsan ay dun ka na natulog sa ilalim ng puno ng mangga. Teka, meron kang dugo sa kamay at damit. Ibig bang sabihin, pumapatay ka, Myra? Napapanaginipan mo ba yon? Nanlaki ang mga mata ni Myra. Noon ko lang napansin na meron siyang hawak na kutsilyo. Pinitawan niya yun at kaagad na napaiyak habang pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Oo, naalala ko na. Sa panaginip ko, meron akong pinapatay na tao, Ruben. Pero maniwala ka, hindi ko alam yun. Hindi ko magagawa ang bagay na yun. Huwag kang umiyak. Sa mga nakaraang araw naman ay wala naman ako nababalitaan na namatay dito sa lugar natin. Pero sa kabilang baryo, meron, Ruben. Nay! Narinig niyo lahat ng pinag-usapan namin? Oo. Nagising kasi ako sa nakakatakot na alulong ng aso at huni ng ibon. Baka yun ang may kagagawa ng nangyayari kay Myra. Pakinggan nyo. Parang nasa paligid pa ang ibon. Baka siya ang kumukontrol kay Myra kapag natutulog siya. Oo nga po. Palagay ko'y ganun nga. Kaya nga bago ko sinundan si Myra, ay dala ko na itong tirador ko. Sandali nga, nasa na bang walang yang ibon na yan? Nakita ko nga ang malaking ibon na nakadapo sa ibabaw ng bubungan ng bahay. Bago pa iyon makalipad, ay tinira ko na yun ng tirador na hawak ko. Tinamaan ko yun sa dibdib, pero nagawa pang makalipad ng ibon papalayo. Sapul ko na sana siya. Kaso lang nakalipad papalayo. Pumasok na tayo. Kinakabahan ako sa alulong ng aso. Mukhang may nanonood sa atin sa dilim. Tama kayo, inay. Tayo na sa loob. Parang nagtatago lang sa makapal na halamanan. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Nang maisara ko ang pintuan, ay sumilip ako sa siwang na yun. At nakita ko ang dalawang malaking aso na umalis mula sa makakapal na halaman. Pero hindi ko na yun sinabi sa kanila para di sila matakot. Kinabukasan, nakita ko na pilit pa rin ngumingiti si Myra sa mga customer na dumarating. Pero minsan ay natutulala. Siguro ay naiisip niya ang mga nangyayari sa kanya. Kakain po kayo? Oo, bigyan mo kami ng adobong atay ng baboy at dinuguan. Kung merong pritong atay, yun na lang ang ibigay mo sa akin. Sige po, meron po kami ng mga yan. Anong order nila? Adobong atay, pritong atay at saka dinuguan daw. Sige. Bigyan mo na lang muna ng mainom na mainit na sabaw habang inihahanda ko ang order nila. Sige, ako nang bahala. Sir, ma'am, kasunod na po yung order nyo. Inihahanda na po. Pakihintay na lang po sandali. Kahit matagal, ayos lang para magtagal din kami dito. Ako nga pala si Gilbert at ito ang aking inay. Ako naman si Myra. Bago ka lang ba dito? Layo ka lang namin nakita eh. Oo, sir. Bago lang. Ilang linggo pa lang ako dito. Kaya pala. Mabuti naman at merong magandang serbidora dito. Alam mo, gusto kita para sa aking anak na si Gilbert. Binata pa ito eh. Bagay kayong dalawa. Sigurado naman na pareho din ang inyong mga gustong gawin, lalo na kapag gabi. Ha? Ano po eh? Ngayon lang po tayo nagkakilala. Tapos gusto niyo na agad ako para sa inyong anak. Nakakahiya naman. Magaling kasi akong kuminakis ng tao. Unang tingin ko pa lang, alam ko na kagad kung ano siya at kung mabait siya. Sandali po Titingnan ko lang yung order niyo kung nakahanda na po. Sige lang, maghihintay kami. Anong sinasabi sa'yo ng dalawang customer doon?
Ha? Sabi ng babae, gusto daw niya ako para sa kanyang anak. Ganon? Abay, guwapo at mukhang may kaya sa buhay ang mga yun ha. Magkakaroon pa yata ako ng matinding karibal. Abay, kapag ganyan, siguradong talo na ako. Mukhang mapera eh. Sus, ano ka ba? Hindi naman ako ganong tao, no? Ngayon ko lang sila nakita. Sa palagay mo ba maniniwala agad ako sa kanila? Mabuti naman kung ganun, Myra. May pag-asa pala ako sa'yo. Sige na, dalhin mo na ito sa kanila. Sumunod naman sa akin si Myra. Dinala niya ang order ng mag-ina. Habang kumakain ang mga yon, ay nakikipag-usap sa kanya. Ilang oras pang tumambay doon ang mga yon bago umalis. Noon namang dumating si Sir Hector. Sir Hector, ayos na ba kayo? Hindi pa masyado. Sariwa pang aking mga sugat. Kaya hindi pa ako masyadong nakakakilos. Bakit nangangalimot ka? Ang lalim ng mga mata mo, hindi ka ba nakakatulog? Hindi po masyado, sir. Parang nahihirapan akong matulog sa gabi. Baka magkasakit ka yan kapag ganyan ka. Kailangan mo ang sapat na pahinga. Lalo na nga at maghapon ang trabaho mo dito. Pagdating ng gabi, matutulog ka kaagad. Opo, sir. Yun po ang gagawin ko. Baka naman kasi pinupuyat mo pa, Ruben. Ilalagay mo naman sa ayos ang panliligaw mo. Huwag mong abusuhin lalo na nga. At magkasama kayo sa bahay. Kapag oras ng pahinga, pabayaan mong magpahinga. Naku, sir. Ako nga po ang palaging nagsasabi na matulog na siya eh. Kaso lang, mayroong nangyayari sa kanya. Naglalakad siya ng tulog, sir. Ano? Totoo ba yun? Opo, sir. Tama ang iyong narinig. Kapag gabi na ay naglalakad ng tulog si Myra. Kung ano yung napapanaginipan niya, yun ang ginagawa ng katawan niya. Naku. Hindi nga maganda yan. Baka mapahama ka kapag ganyan. Ruben, bago matulog ay isara mo ang mga pintuan at bintana ng maayos para hindi makalabas siyang si Myra. Para doon na lang paikot-ikot sa loob ng bahay. Opo, sir. Yun po ang gagawin ko. Pagdating ng gabi ay hindi na naman mapakali si Myra. Kaya sinunod ko ang sinabi ni Sir Hector na ayusin ang lock na pintuan at mga bintana ng bahay. Tapos ay pinuntahan ko si Myra sa kanyang kwarto. Sige na. Matulog ka na at babantayan kita. Talaga? Hindi mo ako iiwan, ha? Baka kasi pagising ko wala na naman ako dito sa kwarto. Oo, hindi kita iiwanan. Dito lang ako sa pintuan ng kwarto mo. Pagpahinga ka na. Pagod ka na maghapon eh. Sige, pero dito ka lang, ha? Oo, hindi ako aalis dito. Tsaka hindi ka na naman basta makakalabas ng bahay eh. Nilagyan ko na ng kadena at padlock yun. Salamat, Ruben. Talagang napakabait mo. Kaya naman nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Ibig bang sabihin ay mahal mo na rin ako? Oo naman. Ay, konti pa lang. Ha? Bakit konti lang? Konti pa lang sa ngayon. Pero di magtatagal. Dadami din yun. Ayos na muna yun sa ngayon kaysa sa wala, di ba? Well, sabagay. Sige, matulog ka na. Dito na lang din ako matutulog sa tabi ng pintuan ng kwarto mo. May banig naman akong dala eh. Nahiga na nga kami ni Myra sa aming mga higaan. Hinintay ko na lang siyang makatulog bago ko ipinikit ang aking mga mata. Malalim na ang gabi nang mapabalikwas ako. May narinig kasi akong kaluskos. Dumilat ako. Nakita kong wala na sa kanyang higaan si Myra at nakabukas ang bintana. Myra? Nasaan ka? Pambihira. Di kaya sa bintana siya dumaan? Teka sandali. Parang siya nga yung nasa labas ah. Ano ba yan? Nagmamadali akong lumabas dala ang aking tirador. Nakita ko ang bilog na buwan na pulang-pula
Kaya parang kinilabutan ako. Pero pinaglabanan ko ang kilabot at takot na nararamdaman ko. Ang mahalaga sa akin ay si Myra. Hanggang sa makarating ako sa likuran ng bahay kung saan maraming malalaking puno at halaman. Myra, nasan ka? Gusto mo rin lang na palaging nakasunod sa akin? Eh di hanapin mo ako. Malalim ng gabi, Myra. Delikado dito sa labas. Huwag ka nang makipagtaguan. Kung natatakot ka pala, eh di bumalik ka na sa loob ng bahay. Ayoko sa mga lalaking duwag. Sige na, iwanan mo na ako. Gusto ko pang maglaro sa liwanag ng buwan. Nakita na kita. Diyan ka lang pala nagtatago sa likuran ng malaking puno, ha? Hintayin mo lang ako dyan. Gusto mo ng taguan, ha? Sige. Magtataguan tayo, mahal ko. Halika dito. Dalian mo na. Mainipin akong babae. Ayoko ng lalaking mabagal. Oo! Nandiyan na ako! Dahan-dahan ko ngang pinuntahan ang malalaking puno ng mangga kung saan doon ko siya nakitang nagtatago. Pero nang makarating ako doon, ay wala na doon si Myra. Nang lumingon ako sa likuran ko, gulat ako nang makita kong malayo na siya. Naglalakad na sa madamong lugar, kaya sinundan ko siya. Pero nawala siyang muli. Myra, ano ba? Bumalik ka dito! Pambihira! Nasaan ka na ba? Nandito ako sa Ay, likuran Myra. mo. Napakabilis mo naman. Hindi ko naramdaman na nakalapit ka na sa akin. Tayo na sa loob ng bahay. Malalim ng gabi. Naiirita na ako sa mga ginagawa mong pagpigil sa akin eh. Kaya naisip ko na ikaw na munang papatayin ko para wala nang istorbo. Myra! Bitiwan mo patalim na yan! Hindi mo naman ako magagawang saktan, hindi ba? Sabi mo nga, mayroon kang nararamdaman sa akin. Kahit konti, di ba? Wala akong pakialam kung ano man yan. Ayoko lang nang iniistorbo mo ako sa mga ginagawa ko. Gutom na ako. Pero dahil sa kakapigil mo, hindi ko na magawa ang gusto ko. Kaya papatayin kita! Myra! Nasisiraan ka na ba ng bait? Ako ito! Pero waring hindi na nga ako nakikilala ni Myra. Para siyang wala sa kanyang sarili. Dilat ang kanyang mga mata, pero hindi yon kumukurap. Nanlilisik na nakatingin sa akin, habang panay ang paghalihaw niya ng hawak na patalim. Tatapusin na kita! Myra! Pwede ba tumigil ka na? Magkakasakitan tayo niyang ginagawa mo eh! Akin na nga yung kutsilyo na yan! Bitiwan mo yan! Kapag nawala ka, wala nang pipigil ka sa akin! Nagawa kong maagaw ang kutsilyo kay Myra. Pero dahil patuloy pa rin niya akong inaatake, ay napilitan akong sampalin siya. Tumumba si Myra. Noon ko muling nakita ang malaking ibong itim. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang sinalakay nito. Walang hiya ka! Ikaw palang kumukontrol sa isip at katawan ni Myra, ha? Kung hindi kita napuruhan dati, ngayon, titiyakin kong mamamatay ka! Sige! Salakayin mong hangal na yan! Gamitin mong matatalas mong kuko para saktan siya! Tigilan mo na si Myra! Kampon ka ng kadiliman! Sige! Tapusin mo na siya! Para makalis na tayo dito! Ikaw ang tatapusin ko! Impaktong ibon ka! Nang maitara ko ang kutsilyo sa lalamunan ng malaking ibong itim, ay bumagsak iyon sa lupa. Agaw buhay. Nang tuluyan na yung namatay, ay nawala na rin ng malay si Myra. Kaya naman nagmamadali akong nilapitan siya at binuhat. Malapit na kami sa bahay nang muli siyang matauhan.
labas ng bahay. Tsaka, ibaba mo nga ako. Naglakad ka na naman ng tulog eh. Muntik mo na ako mapatay gamit ang kutsilyo. Ano? Nagawa ko yun sa'yo? Hindi ko alam ang mga nangyari. Ang akala ko panaginip lang ulit ang lahat. Alam ko yun, Myra. Napatay ko na yung malaking ibon na palaging dumadapo sa ibabaw ng bahay. Sa tingin ko, ay siyang kumokontrol sa'yo. Kung ganun eh, tapos na kaya mga nangyayaring ito sa akin? Hindi na kaya ako maglalakad ulit ng tulog? Hindi na ako makakapanakit ng tao? Sa palagay ko, itapos na. Pero kung napatay mo ko, sigurado habang buhay ka na magiging alipin ng ibon na yon. Mabuti naman kung ganun. Sa totoo lang, nakakatakot ang mga naririnig kong tinig na tumatawag sa akin kapag nananaginip na ako. Sana mapatawad mo ako sa ginawa kong pagtatangka sa buhay mo. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ha? Kailanman na hindi ko yun gagawin, Myra. Alam mo naman na mahal kita. Kahit anong panganib, susuungin ko, mailigtas lang kita. Salamat, Ruben. Nang yumakap sa akin si Myra at umiyak sa aking balikat, ay pinilit kong pakalmahin siya. Matapos noon ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Muli ay ipinagpatuloy namin ang pamamahinga. Paano nga ilang oras na lang ay sisikat ng muli ang araw. Bumangon na kayong dalawa. Ayusin nyo ng mga sarili nyo. Kailangan nating magbukas ng maaga. Naku, inay. Kakatulog pa lang namin eh. Mga 2 oras pa lang yata kami nakakatulog. Anong 2 oras? Ang aga kaya nating nakatulog kagabi. Hala, bumangon na kayo. Opo, Aling Sulitahan. Babangon na po kami. Hoy, Ruben. Bumangon ka na dyan. Ikaw ang kusinero. Marami ka pang gagawin. Naantok pa ako eh. Mamaya lang ng konti. Bumangon ka na. Baka malaman pa niyo yung nangyari kagabi, mag-aalala yun sa atin. Oo nga no. Sige na. Mauna ka na maligo. Tapos ako naman. Nang lumabas nga ng bahay si Inay, ay inayos na rin namin ni Myra ang aming mga sarili at nagpunta na kami sa karinderya. Kagaya ng dati ay nagluto muna ako ng mga putahe para sa paninda. Matapos ay ipinagluto ko na ng pagkain si Sir Hector. Pero ng araw na ito, mainit ang ulo niya. Anong klaseng luto ba yan, Ruben? Kung kailan nagugutom ako, saka mo ako dadalhan ng ganyang klaseng pagkain? Sir, hindi ba ganyan naman ang gusto mong luto sa mga atay at puso ng baboy? Wala naman akong binago. Yan pa rin naman yun. Hindi ko nga gusto ang lasa. Ang pangit ng lasa ng luto mo. Iyoko na. Ibalik mo na lang ang mga yan doon. Sige po. Ipagluluto ko na lang kayo ng bago. Ano bang gusto ninyo? Huwag na. Wala na akong gana kumain. Umalis ka na. Wala akong nagawa kung hindi ang dakutin ng mga pagkaing tumapon sa semento. Kumuha din ako ng panglinis ng lamesa. Pinunasan ko yon bago ako umalis sa bahay ni Sir Hector at bumalik sa karinderya. Hindi ko na sinabi kina Inay ang nangyari. Sinarili ko na lang yun. Nakita ko kasi na abala din sila sa mga customer na naroon. Salamat naman, sir, at muli kayong kumain dito. Oo. Napadaan kasi kami ni Inay. Meron lang kaming inasikaso dito. Nagugutom ako kaya eto na kami. Bakit na ba nagpapaligoy-ligoy ka pa? Hindi mo pa sabihin ng totoo na siya talaga ang sinadya mo dito. Inay naman. Inunahan na naman ako sa diskarte ko. Ang bagal mo eh. May mga babae pa naman na ayaw sa mga lalaking mabagal. Di ba, Myra? Oo nga po. Pero hindi naman po lahat. Siguro mas marami pa rin po yung gusto ko dahan-dahang panliligaw. Kaya nga sapat ang malaman ni Myra na interesado ako sa kanya, Inay. Siya na ang bahalang magdesisyon kung ano ba ako para sa kanya.
Naku, sa bagay po na yan. Hindi ko kayo agad masasagot. Huwag mo nang ituloy pa, Myra. Nadara man ako maghintay. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap nila ni Myra nang dumating si Sir Hector. Napatingin ako kina Liza at Gilbert. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong iritado lalo si Sir Hector. Kilala pala niya ang mag-ina. Anong ginagawa niyo dito? Hindi mo ba nakikita na kumakain kami? Hindi ka ba natutuwa na makita kaming muli? Wala namang dahilan para matuwa ako. Kung tapos na kayo kumain, maaari na kayong umalis. At sino ka naman para magpaalis sa amin? Pwede kaming pumunta sa kahit saang lugar na gusto namin. Pag-aari ko ang lugar na ito. Kaya may karapatan ako kung sino ang gusto kong manatili dito at kung sino ang gusto kong paalisin. Ah, ganun pala. Nakakatuwa ka naman, Hector. Wala ka pa rin pagbabago, talagang mula noon hanggang ngayon, suwail ka pa din. Palaging ang gusto mo ang dapat na masunod. Pero sige, aalis na kami. Tapos na rin naman kaming kumain. Delbert, tayo na. Sige po, Nay. Tayo na. Hector, hindi sa lahat ng pagkakataon na ikaw ang boss. Meron din panahon na pagsuko at pagsunod sa tunay na boss. Wala akong sinusunod. Kung hindi ang sarili ko lang. Kaya bago pa ako tuluyang magalit sa inyo, ay umalis na kayo rito. Nang makaalis na ang mag-ina, ay tahimik na umupo sa isang upuang naroon si Sir Hector. Naiilang man ako, ay nilapitan ko pa rin siya. Sir, may gusto ba kayong kainin? Wala. Intindihin mo na lang ang iba pang customer. At ikaw, Myra, ayusin mo ang pagiging servidora mo. Opo, sir. Mahabang oras na namalagi doon si Sir Hector. Palagi siyang nakatingin sa akin, kaya limitado ang naging kilos ko. Pakiramdam ko ay meron siyang gustong sabihin, subalit hindi niya masabi. Hapon na nang umalis siya. Noong sumapit naman ang gabi ay isinara ko na ang karinderya at nagpunta sa bahay na tinutuluyan namin. Pero nang lumalim ang gabi, kagaya ng dati, nawawala na naman si Myra. Nay, di ba sabay kayong umuwi ni Myra dito? Oo, nandyan siya sa kwarto niya. Wala po siya, Nay. Tingnan ninyo. Wala na naman siya. Nauna pa nga yung matulog sa akin eh. Baka naglakad na naman yun ng tulog. Saan naman kaya siya nagpunta? Ay naku, hanapin natin. Baka kung saan na naman makarating yun. Sige, Nay. Pero sandali. Kukuha lang ako ng kahit pamalo. Baka kung ano na naman ang bumulaga sa ating dalawa eh. Nagmamadali nga na hinanap namin ni Inay sa paligid ng aming bahay si Myra. Hindi namin siya makita roon. Hanggang sa mapagawi kami sa likuran ng karinderya na kung saan ay mas maraming puno at halaman ang naroon. Ayun, hindi ba't si Myra yun? Opo, Inay. Siya nga. Pero sinong kausap niya? Parang si Sir Hector? Huwag kang maingay. Dahan-dahan nating lapitan. Sana mali ang kutob ko na may relasyon sila. Kasi tiyak na masasaktan ka, anak. Kung ganun pala, ay niloloko lang nila ako. Kaya pala galit na sa akin si Sir Hector. Interesado rin pala siya kay Myra. Ngayon natin malalaman ang totoo. Halika, lumapit pa tayo. Lumapit ka sa akin, Myra. Halika dito. Lapit pa. Nandito na ako, Panginoon. Nakahandang sumunod sa anumang ipag-uutos mo. Sabihin mo lang, at akin yung gagawin, Panginoon ko. Mabuti naman kung ganon. Dahil wala na si Temyong, ay ikaw na ang gagawa ng mga gawain niya para sa akin. Natutuwa ako nung una dahil nagagawa mo ang mga iniuutos ko sa tulong ng aking alagang ibon. Pero nawala na siya. Dahil sa pakialamberong si Ruben
Kaya nagagalit ako sa kanya. Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Ihanap mo ako ng pagkain. Gutom na ako. Huwag kang babalik sa akin nang wala kang dalang pagkain, ha? Masusunod, Panginoon. Kung sino ang una mong makita, tapusin mo siya. Kunin mo ang puso at atay niya at dalhin sa akin. Yun ang aking gagawin, Panginoon. Huwag kang sumunod sa masama niyang iniuutos, Myra! Ruben, ikaw na naman. Talagang pakialamero ka. Kung ganon, ikaw pala ang taong nagpapakilos kay Myra kapag tulog siya. Ang boses sa kanyang naririnig ay galing pala sa'yo. Ikaw din ang dahilan, kaya nakagawa ng hindi maganda si Mang Temyo. Tama ka. Dahil sa aking kapansanan ay hindi ko na magagawang makapambiktima. Kaya kinailangan ko sila nang matuto ako ng karunungang itim. Ay ginamit ko yon sa kanila. Dahil sa nakuha kong buhok ni Myra, nagagawa kong mapasailalim siya sa aking kapangyarihan kapag tulog siya. Ilang beses na siyang gumala at nakapambiktima para sa akin. Pero natigil yon nang makialam ka, Ruben. Napakasama mo! Dahil sa'yo'y nakakagawa siya ng krimen habang tulog siya. Kung ganon ay drama mo lang na nabiktima ka ng aswang dahil ang totoo ay ikaw ang aswang! Nasukatan ako sa kagawa ng mga tao sa kabilang baryo na humamol sa akin ang subukan kong mabiktima. Dahil pinigilan mo si Myra, nagawa mo siyang gisingin kaya sa gutom ko, ay ako na lang ang naghanap ng pagkain ko. Sir, parang awa mo na. Palayain mo na si Myra. Inosente ang batang yan. Huwag mong gamitin sa masamang gawain mo. Myra! Gumising ka! Sa pagkakataong ito, wala na siyang susundin kung hindi ako. Dahil alam nyo, ang lihim ko, kailangan mawala na kayong mag-ina! O Diyos ko, tulungan mo po kami matakasan ng aswang na ito. Tayo na, inay! Dali! Kailangan masiguro ko na ligtas kayo bago ko sila harapin. Myra, tapusin na natin ang mag-inang yan. Tulungan mo ako. Oo, Panginoon. Papatayin ko sila. Naku po, ano ba itong napasukan natin? Takbo, inay! Huwag kayong bibitaw sa akin! Hindi nyo kami matatakasan. Bukas sa umaga, matatagpo ng mga tao ang bangkay niyong mag-ina. Huwag niyo na akong pahirapan pa! Tatapusin ko kayong dalawa! Nagpatuloy ang pakikipaghabulan namin kina Myra at Sir Hector. Pero dahil may edad na si inay at madaling mapagod, ay pinasan ko na siya para madali kaming makatakbo. Subalit hindi sapat ang lakas ko para takasan sila. Nadapa ako, kaya naabutan nila kami. Wala na kayong tatakbuhan. Myra, patayin mo ang matanda. Ako nang bahala kay Ruben. Masusunod, Panginoon! Myra! Huwag mong sasaktan ang inay ko! Hindi kanya maririnig. Wala siya sa kanyang sarili. Nasa ilalim siya ng aking kapangyarihan. Ako lang ang susundin niya. Kaya humanda ka. Tatapusin na kita! Nang dambahin ako ni Sir Hector, ay nagpambulo kami. Tinadyakan ko siya at kaagad akong bumangon para tulungan si inay na nakikipaggirian din kay Myra. Dinamba ko si Myra at inagawang patalim. Nang muli akong salakayin ni Sir Hector, ay natigilan siya nang makitang may hawak ako. Myra, ikaw na ang bahala kay Ruben. Ako na ang bahala kay Soledad. Masusunod, Panginoon! Ay, talagang wala ka pa ring pagbabago mula noon hanggang ngayon. Talagang hayok ka pa rin sa laman ng tao. Lisa, huwag kang makialam sa gagawin ko.
pareho lang tayong aswang, kaya pareho lang din tayong masama. Mali ka dyan! Oh, pareho tayong aswang pero hindi namin ginagawa ang ganitong gawain mo. Kontento na kami sa atay at puso ng hayop. Pero dahil sa krimeng ginagawa mo, ay lumiliit ang mundo namin. Kapag may natatagpo ang patay, iisa ang sinasabi ng mga tao. Aswang ang may kagagawan. Kaya ipinasya ng pinuno natin na ipahanap ka sa amin para tapusin. Tumiwalag na ako sa grupo nyo, kaya huwag nyo na akong pakialaman. Teritoryo ko ito, kaya hindi ako susunod sa inyo. Kaya nga dapat kang pigilan. Tumiwalag ka na sa samahan, kaya ibinaba na ang hatol sa'yo. Magahangal kayo! At sa harapan namin ay nag-away ang mga aswang. Para silang malalaking aso at pusa na nagkakagatan at nagkakalmutan hanggang sa mapatay ng dalawa si Sir Hector. Matapos ay binuhat ni Gilbert ang walang buhay na katawan nun. Si Myra naman ay nawala ng malay. Tandaan na nakalaya na siya sa kapangyarihan ni Sir Hector. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na tayo magkikita-kita pa. Pero sana manatiling lihim ang lahat. Wala kayong nakita, wala kayong narinig, wala kayong sasabihin. Maliwanag ba? Maliwanag po. Mabuti naman kung ganon. Ruben, ingatan mo si Myra. Nagustuhan ko siya dati. Kasi akala ko ay kagaya namin siya. Hindi naman pala. Oo, makakaasa ka. Pagkamamahalin ko siya. Yun lang at naglaho na sa dilim sina Gilbert at Aling Liza. Nang makabawi naman sa pagod at takot si Inay, ay umalis na kami roon. Binuhat ko ang walang malay na si Myra. Ibinalik ko sa kanyang kwarto. Nang magising siya kinabukasan, ay wala siyang matandaan. Nagpatuloy ako sa panliligaw hanggang sagutin niya ako. Talaga ba, Myra? Mahal mo na rin ako? Oo, Ruben. Mahal na kita. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Kasi nagtrabaho man ako sa maling baryo, ay nakatagpo naman ako ng tamang tao na magmamahal sa akin. Niyakap ko ng mahigpit si Myra. At dahil wala na si Sir Hector, ay kami ni Inay ang nagpatuloy ng karinderya.